Natapos na ang unang 2 araw ng confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC. Dito nagtunggali ang defense at prosecution at nagbigay din ng pahayag ang mga abogado ng drug war victims. Ano na ba ang naibunyag sa 2 araw na ito? Yan ang agenda report ni Kevin Manalo. Matapang na tumindig si Deputy Prosecutor Mame Mandiaye-Niang. Para sa kanya, malinaw na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa gitna ng isang common plan na nagdulot ng laganap na pagpatay. Mr. Duterte played a pivotal role in the commission of the charged crimes. His contribution was essential, as he was at the very heart of the common plan to use his words, to neutralize alleged criminals in the Philippines, including through murders. Inilatag ng prosecution ang sinasabing matitibay na ebidensya mula sa mga pagpatay sa Davao noong binuo ni Duterte ang Davao Death Squad hanggang sa patayan sa buong bansa nang maupo siya sa Malacanang. Ayon sa kanila, hawak ni Duterte ang kontrol, kaalaman at kapangyarihang magpaandar o magpatigil ng operasyon. Para sa mga biktima, ito ang pagkakataong matagal nilang hinintay. These brutal and cruel leaders must be held to account for their brazen disregard of humankind's right to life. Our ancestors fought in the battlefield to secure a right to life. In these modern times, the battleground for the fight to protect our right to life is within the four walls of this honorable court. Pero hindi nagpatinag ang defense. Para kay Attorney Nicholas Kaufman, ang kaso raw ay manipis at may bahid ng politika. That this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery. Mas tumindi ang bigat ng ebidensya nang ipakita ng prosecution ang pattern ng libo-libong pagpatay. Kasama ang mga pahayag ni Duterte na tila nagbubunsod ng karahasan. Inilatag nila ang matrix na nag-uugnay sa mga co-perpetrators at unit na umano'y bahagi ng operasyon. Isang estrukturang nagpapakita ng kapangyarihan at kontrol mula sa itaas. Kasunod nito, ang malamig na estadistika. Libo-libo ang napatay mula sa operasyon ng pulisya at PIDEA. Kasama rin sa ebidensyang ipinakita ng prosecution ang mga insider witness accounts o mga testimonya ng mga dating miyembro ng Davao Death Squad at reward money sa bawat mapapatay. Para sa CLRV, hindi ito giyera kontra droga, kundi giyera kontra moralita. Justice cannot restore their loved ones, but it can restore dignity. Suportado nila ang mga argumento ng prosecution. Hindi aksidente ang mga pagpatay. Planado, sistematiko at walang sinasanto. Sa Huwebes at Biyernes, pagkakataon ng defense na bumawi, kontrahin at subukang gibain ang ebidensyang nakalatag laban kay Duterte. Mula sa ICC The Hague, the Netherlands, Kevin Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.